Welcome for Sunday service, and we will continue to talk about vision. We will talk about vision and why vision matters. Why this godly vision matters to you and to your family, to your relatives, and all the people that is connected to you. You know what? Sabi nga sa Bible, without vision, people perish. Without godly vision, people perish. Family will suffer. Young people will suffer. Our generation will suffer kung wala tayong godly vision. Alam mo yun? So makakita tayo na nag-asawa, hindi alam, walang vision, di ba? Bakit mo siya mahal? Dahil masaya ako kasama siya. But eventually, feeling fades. Di ba? Trust me. Feelings fade. So, makakita tayo ng family, nagsimula ng maayos, di ba? So, dahil wala kang gabay ng godly vision, eventually, nauuwi ang lahat sa sufferings. Minsan, most of the time, broken families, kawawa yung mga bata. Most of the time, si tatay natututong mag-bisyo. Maraming mga nanay frustrated sa buhay. Maraming kabataan, nagre-rebelde. Bakit? Walang God-given vision. Pag wala kang vision, hindi mo maiintindihan bakit nangyayari sa buhay mo yung mga nararanasan mo. Tama? So, kapag naging broken family, nakaranas ang isang bata ng broken family, ang tendency niyan, kasi si Papa kasi. Hindi, si Mama kasi. Diba? Kami naman mga parents, kapag wala kaming God-given vision, kapag nagrebelde ang aming mga anak, ano nga sabihin namin? Pasaway kasi. Minsan sabihin natin, napabarkada kasi. Diba? Pero kung mag-take out ka, di ba? Kung hahanapin mo yung pinakadahilan, di ba? Bakit maraming pamilya ang nawawasak at nasisira? Bakit maraming kabataan ang napapariwara? Mag-take root ka, di ba? Isa lang ang sagot. Wala silang vision in life. Minsan yung vision ng mga kabataan, nakukuha lang sa Korean novela. Minsan yung vision ng mga kabataan ay nakikita lang sa Facebook. Ang sakit na nga sa mata ng Facebook eh. Minsan nakakita ko ng post ng kabataan. May banda na sa ulo, pula. Banda na sa ulo, blue. Diba? They represent yung vision ng mga tao dito sa mundo. Crips ako, bloods ako. Kami dati, tropa, EBS. Pag tayo nasa LAD, 18R kami. Pag nagkatagpo-tagpo, rumble sa sample, rumble din sa may tapat ng national. Bakit we need to take root for us, para magkaroon tayo ng tamang explanation, bakit tayo nakakaranas ng ganitong suffering? Tama? Ano sabi sa Bible? Without vision, people perish. Pag sinabing people, that includes our family, our personal lives, relatives natin. Magsasuffer talaga. Naniniwala naman ako, hindi isusulat ni God sa Bible yung isang bagay na hindi mangyayari. Hindi ganun, siguro naman, hindi ganun kasinungaling si God. Tama? Nung dineclare nga niya, papadala ko mga anak, mamamatay sa krus, nangyari. Tama? We need to dive in. Naniniwala ako na para ang isang kabataan or isang magulang, pag-desisyon na magbago, kailangan niya ng matinding dahilan. Tama? Para ang isang bata magbago, kailangan niya ng matinding dahilan. Para ang isang pamilya magbago, kailangan niya ng matinding dahilan. Hello? And without vision,
Without this God-given vision, mahihirapan tayo. Sabi ko nga yung tatay ko, gusto niya akong uminom. Gusto niya akong uminom. Lahat na ginawa niya. Ginutom niya na ako. Pati ka uminom. Lahat pagkain. Nilagay niya ako sa sako. Sinabit niya ako sa bayabas. May palo pa. Tama? Pero nagkahanap ako ng matinding dahilan para maniwala ako sa tatay ko na kailangan kong magbago. Tama? And you know what? I change when I meet Jesus. I change. Lord, bakit kailangan ko magbago? Kasi pag hindi ka nagbago, hindi kita madadala sa katuparan ng mga pangako mo sa'yo. Diba? Ang katuparan ng pangako ng Diyos, magtataka, marami kang alam ng pangako ng Diyos, pero hindi natutupad. Bakit? It requires change. Hindi siya magbibigay ng blessing na alam niya na pag binigay ko to sa tao na to, masasayang eh. Tama? We're praying, Lord, salary increase, promotion. Bakit hindi dinidinig ni Lord? Ang bira, ipangiinom lang eh. Ipang-date mo lang. Tama? Hello, Lord, ito mo business ko. Ang tanong, kapag tinupad pa ni Lord yan, yung buhay mo pa naka-align sa God vision niya. Tama? Si Lord hindi ko report. Pero pag yung blessing gagamitin mo lang sa mali, matutong ka na lang. Isa lang ang ayaw niyong mangyari sa kanyang mga anak, mamatay ka iinom, mamatay ka bibisyo, mamatay ka na drugs, mamatay ka pa party. Eh kung ako nga, tatay ako literal, isa akong tatay, kung makikita ko si Bernice, kada hingi sa akin ng pera, umuwi ng lasing, sa tingin nyo, bibigyan ko pa ng pera yun? Siyempre, hindi nga. Tama? Di, pahingi ko pera, bibigyan ko, tapos madadaan ako sa kanto. Diba? Yung upo, parang yung lolo ko dati pag naninigarin yun, nakaganito. Matutuwa ako bilang no. As well as that. Hindi lang natin alam kung paano tayo ang gustong pagpalain ni God. Ano mo nagpapatagal? You refuse change. People refuse change. Ayaw natin mag-change, pero gusto natin na magandang buhay. For us to be able to have a good life, a better life, more than what we have now, it requires change. Kung ano yung meron ka ngayon, yan lang yung kaya mo kasing i-handle. Sino dito kung sahod niya 15,000 every kato? Kulang, di ba? Ang problema kasi gusto itaas ni Lord, yan lang yung kaya mong i-handle eh. God will give us only what we can manage. Tama, kung yung 15,000 pesos ka, hirap kang i-manage eh, maghihingi ka pa 1 million, baka mabaliw ka. Tama? Eto na lang eh, sa mga kabataan, bigyan mo ng 50. Kung ano-ano maiisip mo. Lahat ng imposible, kung kayang gawin ng kabataan sa 50 pesos, maniwala kayo sa akin. Pag ang papa ko, binigyan kami ng 50, lasing na kami magdamot nun. Binigyan lang niya ako, 50 kasi bakit? Pag binigyan mo ang bata ng 50 pesos, lahat ng himala, kaya nang gawin. Maniwala. Sino nagawa yun? Diba? Hello? I mean, hindi madamot siya. God knows kung gaano natin kagusto na magkaroon tayo ng magandang buhay. Bakit natin pinag-aaralan ng vision? Vision will help us to identify why God has change. Tama. Pero iba, saan ba dapat magsimula ang pagbabago? Parang ganito. Paano gaganahan si Lord? Na pagpalain tayo. Tama? Tignan mo ito lang gusto ni God. Ito ang plano ni God sa bawat pamilya. Bawat pamilya, every Sunday, sasamba kayo sa akin. Binago natin yung yung disenyo ni Lord eh. Pag linggo, tatay natin lasing.
tulog. Sino gaganahan? Tama? Naniniwala naman ako, God's blessing is worth sacrificing. Tama? Hello? Tama? Hello? Kaya sa mga nanay dito, huwag kayong magtaka, sa mga ate dito, huwag kayong magtaka kung ba't kinukulit kayo ng mga kapatid at mga anak niyo. Masimba tayo. Bakit? Yung mga kabataan, sawa na eh. Sawa na eh. Stress na sa school, aabutan sa bahay, stress din. Bakit? Kung yan, kailangan ka na punasan yung kasing nakakay. Tama? Kailangan niya mag-iinis kung suka ng tatay. Ako, isa lang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, kahit na marami akong palong inabot sa tatay ko, wala siyang bisyo. Pero hindi yun accepted. Si Papa namatay ng walang bisyo, kaso namatay pa rin siya. Eh ano pa kaya yung may bisyo? Tama? Oh, that's the reason why bakit? Tandaan niyo to. Gusto niyo mabago yung family natin. Mga kabataan kahit mag-rebelde ka sa mga parents yung hindi sila magbabago. Diba? Yung may tatay. Tayo mo ito pagdating ng bahay. So magbago ka. Sino ito gusto magbago tatay niya? Pero huwag yung gagawin na. Try nyo lang. Nakalumig pag uwi ng bahay. Tay, pag hindi ka nagbago, magbibigti ako. Bakit tawanan ka? Yan. Magalunin ka pa nun eh. People, alam mo yung mga tao, para magbago, kailangan nilang makita. Diba? Yung magandang plano ng Diyos. And for them to see the plans of God sa kanilang mga pamilya, they need a church. Tignan mo, habang nade-deprive yung mga parents natin in going to church, lalo silang dumadala. So dito nakakita ng parents, na kung hindi nagsisimba, lalong kumikinom. Tama? Our family needs the church. Tama? Praise God sa mga bait ng pamilya, ng mga magulang. Tama? Pero number 2, kailangan nila ng simbahan kasi dito lang nila maririnig kung paano nangyayari ang kaligtasan. Sino dito pagod na siya sa araw-araw na ito? Ako nagtatrabaho, ako nakakagod ako. Nakakagod ako. Nagtatrabaho ako para sa Diyos ko. Siya yung mayaman ako. Sabi ko, pambihirang yan. Nagtrabaho na lang para kay God. Aawa naman ng Diyos. Magpa-1 year na yata akong nakaputin sa church. Hindi naman ako pumayat. Tama, nagagalaw pa ako ng buko. Tama? So ito gusto ng pagbabago. You need a clear vision. Kailangan nakaalam ka ano bang plano ni God sa buhay mo. Ano bang plano ng Diyos sa pamilya mo. Ano bang plano ng Diyos sa relatives mo, sa mga taong konektado sa iyo. Tama? Hindi ka lang nilikha ni Lord para huminga araw-araw. O mabuhay araw-araw. Survive. May purpose kung bakit pabuhay. So yun yung pag-aaralan natin ngayon. So simulan natin sa Acts 2:39. Nakita ko yung pinarapraise pala ito pinarapraise pala ito. So, Acts 2:39, the promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. So ang pangako daw, ang pangako daw ng Diyos sa mga parents ay para rin sa mga anak at para sa lahat ng taong tatawagin pa niya. Tama? So dapat pala, originally talaga nangako sila sa magulang eh. Nalala sa Deuteronomy, nung binigay sa mga magulang, oy, itong ginawa kong himala na pagpapalaya sa inyo sa Egypt. Diba? Habang lumalaki yung mga anak nyo, ituro nyo, ipasa nyo, ipasa nyo yung vision na to. Ganito kabuti si God. Ito ang plano ng Diyos. We parents fail to pass the promise to our children. Praise God, may mga parents dito.
praise God, may mga soon-to parents dito. Tama? We as parents, we need to pass a godly vision sa mga magiging anak natin. Bakit? Pag hindi mo binigyan ng godly vision ang anak mo, makakakuha siya ng ibang vision sa internet, sa kaibigan, sa mundo. And I will tell you, hindi mo magugustuhan pag yung vision na hindi galing sa Diyos is ipinamuhay na ng mga anak natin. It will be pure. Naniniwala ko safe vision galing kay God. Para kanino ito yung pangako, una sa magulang, dapat ipasa sa anak, at sa lahat ng mga taong tatawagin ng Diyos, which is the people that is connected to us. In general, relatives, friends, classmates, co-workers, diba? Neighbors. Kailangan may pinagpapasahan kung gusto natin ng maayos na. Pero kahit kalagpagin natin si Robes, wala naman siyang vision eh. Kahit pagtarin natin yan ng post sa Facebook, ang tanong, nagpe-Facebook ba siya? Tama? Nakakailang scroll ako sa Facebook, puro problema sa tubig, kuryente, kinakalambot si Robes. Pag-scroll ko pa ng isa si Robes, wala namang manakalaga sa mga tao. Tama? Wala naman siyang godly vision eh. Sa totoo lang, ano bang pakialam niya sa atin? O ito, yung totoo. Yung totoo. The more na umaasa tayo na si mayor, si governor, or si president, magbabago para sa atin, we have unclear vision. Wala silang pakialam sa atin. Nagtatrabaho lang po sila para sa manahon. Parang ikaw, kung pumapasok ka sa kumpanya, alam ka naman nagpapakialam sa kumpanya, tsaka yung boss eh, pakialam mo may sahod. Tama? Gusto natin pagbabago? Meron akong kilala. Sobra yung pakialam sa atin. Sino? Si God. Gusto lang may kakayahang bumago ang buhay natin. Ang sitwasyon natin. Ang gusto ni God, umasa tayo sa Kanya. Tama? Ayaw ko na mga lampag sa atin. Facebook lagi, ganyan nila. Diba? Wala eh. I mean, we need a godly vision. Ang gusto na ng mga politician, maging mababang pangalan nila para sa susunod na termino. Alam mo yun, gusto man natin magkaroon sila ng pakialam sa atin. Ang tanong, kapamilya mo sa atin. Kasi pakialam sa atin, tama? So kung wala silang pakialam sa atin, lumapit tayo sa totoong may pakialam sa atin, which is si God. Tama? Tama? Well, let's continue this. Our vision is all about people's salvation. Nangyayari ang vision ni Lord, unang-una, dapat maging anak ka muna niya. Tama? Hello? Parang ganito. Merong isang estudyante na binili na ng nanay niya. Elementary. Sila ay nakatira malapit sa bukid. Ang kanilang trabaho, kanilang pamumuhay ay magbubukid. So, alam naman natin kapag magbubukid, mahilig sa putik, mahilig sa mga pasangong kalsada, mga estudyante, mga bata. Ang pili ng nanay niya, anak, nilabahan ko ng maayos yung uniform mo, planchado yan. Papasok ka sa school, gusto ko, pag uwi mo, malinis ka pa din. Tama? Huwag kang maglalaro sa palayan, huwag kang makikipag-away. Gusto ko kung paano ka umalis ng bahay, pag uwi mo, ganyan ka pa rin. Tama? Eh maraming bata, matalino talaga. So eventually, pumasok yung bata na to sa school, and after class, meron siyang dalawang tropa. Wait, tara, samahan niyo ako, laro tayo sa bukid. Laro tayo sa bukid. So eventually, naglaro sila. Siyempre, pag naglaro sila sa bukid, yung puti, magiging brown. Yung... Ako galit na galit ako sa uniform na puti. Bakit? Ang hirap tanggalin yung nasa may batok. Yung libag. Nakaka-bad trip yun. Right? Ditras mo na. Pag-planta mo may bakat pa rin. Kaya yung mga estudyante natin, naglalagay kami ng pandun sa may banda dito. So yan yun. Tatlo sila. Sila ay naglaboy sa palayan. Pag uwi niya, sabi niya sa dalawang tropa niya, hindi na tayo. Samahan niyo muna ako sa bahay. Bakit? Kakalitan ako ng nanay ko. So, ito na. Ito sila, natin siya ng dalawang tropa niya. Malayo pala nakita siya ng nanay niya. Alam naman natin ang mga mata ng mga nanay.
alam niyan. Hindi yan hindi yung colorblind. Alam niya pag brown, alam niya pag puti. So palayo-layo pa siya, sumisingkit na yung mata ng nanay niya. Nakita niya nung malapit-lapit na siya, may tamburang hawak yung nanay niya. Sabi nung matalino yung bata, sabi nung anak, Ma, bago mo ako paluri, hindi lang ako ang marumi. Sabi niya, hindi lang ako yung marumi. Kuya, yung pangalan nito ay si Peter, yung makulit sa... Yung pangalan ng anak sabi ni Peter, Ma, hindi na ako yung madumi. Si John at si James, madumi din. Sabi ng bata, ay mas matalino nanay. Sino dito naniniwala mas matalino yung nanay? Sabi ng nanay, Si John at si James, hindi ko anak. Wala akong pake sa kanya. Binitbit siya sa tenga. Halika dito, babrasing kita. Hello. Bagong blessing, salvation muna. Hindi pwedeng mauna yung blessing sa salvation. Bakit? Through salvation, nagiging anak tayo ni God. Tama? Hello? Napaka-selfish man sabihin. Pero bilang tatay, ala siyang pakialam sa hindi niya anak. So, ganun kahalaga yung salvation muna. Bago pagbabago ng buhay, bagong blessing. Aralin mo muna kung nagtatanong kay Lord, bakit hindi na-bless yung buhay ko? Tanongin mo si God, anak mo na ba ako? Am I one of your children? Sino ka na Diyos? Tama? Salvation first before blessing. That's the reason why our mission is all about people's salvation. Hindi mabibless ang tao kung hindi pa siya napapatawad sa mga kasalanan niya. That's the reason why we bring our family. Gusto natin mabless yung family natin. Gusto rin ni God. Pero hindi natin pwedeng i-skip yung proseso. God is God of process. Lagi siyang may proseso. Tama? We cannot skip that. Salvation first before blessing. Tama? Kailangan anak muna tayo. Bago tayo maging tagapagmana. Amen ba? So what is our mission all about? First, people salvation. Kung gusto nating maayos na buhay, pinagpalang buhay para sa pamilya, relatives, mga kaibigan natin, salvation must come first. Hello? Bakit namatay si Christ? Pwede namang hindi na siya mamatay I-bless nila lang yung buong mundo Tama ba? Pero kilala niya yung tatay niya Ang tatay niya is Diyos ng proseso. Tama? Kailangan may tumubos muna bago tayo may tanggapin mula sa Diyos. Tama ba? So, unang-unang dapat nangyari sa loob ng tahanan natin, maligtas ang lahat ng ating mga mahal sa buhay. Amen ba? So, yun yung goal natin. Bring your family here. Walang ligtas sa labas. We need to bring them in. God. Tama? Pwede natin siran sila outside. Pero pag tumanggap, ang kasunod doon, we should bring them inside. Why? Kapag siniran mo nga pag tumanggap, hinayaan mo naman sa labas. Ay, di wala rin. Tama? Nagtuloy pa rin yung vision, nagtuloy pa rin yung mga kalokohan. Tama? Wala rin. So after they accept Jesus, we must bring them in. Mga kabataan. Kapag sinare mo yung gospel of salvation sa family mo, next step ng process, bring them in. Tama? Kasi pagkatapos nilang tumanggap, kailangan nilang matutong sumunod. Tama? Pag tumanggap lang, may possibility na maging disobedient Christian. Tumanggap na. Pero disobedient, ang tanong, ikaw na sumagot.
Bakit hindi tayo pinipres ni Lord? Because of disobedience. Then we want blessing of God. Tama? We accept Jesus as Lord. Then, we must obey Him as King. Tama? Tinanggap natin siya bilang tagapagligtas ng buhay natin. Anong sunod? Kailangan namuhay tayo ng may pagsunod kasi hindi lang siya Savior eh. Hari din siya eh. Tama? Hello? Sino ito nagiging siya sa akin? Amen. Tama. Hindi natatapos ang proseso porque tumanggap na. Tignan mo yung buhay kung sumusunod na. Ano ba yung Christ-likeness na buhay? Ay, tignan natin yung buhay ni Christ. Kasi si Christ yung gagayahin natin eh. Tama? Paano ba namuhay si Christ dito sa mundo? Tama? Meron siyang devotional life. Meron siyang devotional life. Hindi pwede na tumanggap ka kay Christ, tapos doon, tapos na. Tuturuan kang sumunod kung si Jesus nagde-devotion, ang kailangan natin kaya. Sabi nga ni Paul, di ba, imitate me as I imitate Christ. Sabi niya, gayahin niyo ako, sabi ni Paul, katulad ng paggaya ko sa buhay ni Kristo. Paano ba namumuhay si Kristo? Meron siyang devotional life, meron siyang worship life, meron siyang missional life. Tama? Hello, may tanong ako mga kapatid. Naisip mo na ba ito? Gaano kasarap sa pakiramdam? Makita mo yung nanay at tatay mo magkasamang nag-devotion. At nag-pray. At nag-sarap doon. Yung nanay at tatay mo, walang papasok sa kwarto ha. Nakapintok, tapos kung papatugtog si tatay ng worship song. Maririnig mo sila umiiyak sa Panginoon. Tama? Ano? Ang sarap sa pakiramdam. Tama? Yung Sunday excited ka kasi hindi na lang ikaw yung pupunta. Tama? Ang totoong buong pamilya magkakasamang sumasamba. The family that worship together stays together. Tama? Hello? But without this life division, it is impossible for our family to change. May pattern si Lord ng buhay. Tama? May pattern si Lord ng buhay. The family that worship together stays together. Tama? At hindi lang sila mag-i-stay together dito sa mundo. They will stay together up until eternity to eternity. Walang hanggan yun. Tama? Hello? So we are sharing this vision. Kasi bakit? Pambira, dami yan na mamatay sa mga relatives natin. Eh, hindi mo lang naranasan at narinig yung magandang vision ni God sa buhay natin. Tama? Nung pinag-usapan nga namin dito kahapon, grabe yung iyak ni Sean. Pinapatay ko na yung video eh. Magkakay yung video. Sorry, Aaron. Sabi ko, napakasimple ng tanong ko kahapon. Na sinagot ng mga nasa TV. Sabi ko, kung meron kang ikinuturing na kayamanan dito sa mundo, ano yun? At kung sobrang mahalaga yung kayamanan na yun, saan mo yung itatago nang hindi mananakaw sa'yo? Ako naniniwala ako, pagdating sa kayamanan, walang tungkol pa sa pamilya. Pamilya ang totoong kayamanan. Pwede kang magkaroon ng 1 million account sa bangko. Pwede kang mag-promote sa trabaho. Pwede kang magkaroon ng maraming bagay dito sa mundo. Pero hindi mo yung madadala. The only treasure na madadala natin pag alis natin dito sa mundo, pamilya. Pamilya. Ang sabi ni God, ang totoong kayamanan sa langit itinatago. Sino dito naiintindihan? Sino dito kayamanan mo, family? Sa langit sila tinatago. Dito, tanakawin sila ng demonyo, tuturuan sila mag-bisyo, tuturuan sila ng kalokohan. Sa langit, wala. Guarded sila, di ba? Paniniwala ako, you want to keep your family, bring them to heaven. Save them. Bring them in Christ. Amen ba?
ano yung presyo na, ano yung tinuturing mong kayamanan dito sa mundo, yung wag i-touch mo na lahat, pero pag tinouch mo to, magkakamakayan tayo. Pamilya lang yun. Pamilya lang yun. Tama? Ang nakikita mo si ante, huwag mo nga awayin ng mga apo ni ante. Diba? Huwag lang makapaglakad ng tuloy din si ante. Tama? Iba pag pamilya. Tama ba? May i-reveal ako sa'yo. Papira yung tatay mo, binubuli ni Satan. Tinuturuan mo kung ano-ano. Pag inom ka, tatay mo na tumo. Mag-drugs ka yung tatay mo. Anong ginagawa mo? Binubuli ni Satan yung tatay mo. Wala akong ginagawa. Tama? Ang malapit pa noon, sasabihin ni Satan, kung saan posisyon, bumili ng alak. Hello? Sobra lang binabago ni Satan yung bahay natin. Tignan mo to ang plano ni God, sa mga bahay natin, sa pamilya natin, ang lahat ng papasok doon blessing. Pero dahil wala na tayong God definition, nagkaroon ng open door si Satan para magpasok ng kung ano-anong dumi sa loob ng bahay natin. Alak, sugat, sigarilyo, drugs. May nang bababae pa sa lahat niya. Ano na? Sinabi ko sa akin yun. Pagbababae! Tama? Sinanay, chismis, kwento, sandamakmak. Tapos tayong mga Christian family, nagkukwento si mga, nakikitawa tayo. Nakakatuwa yun. Nakakatuwa yun? Hindi! Binubuli ni Satan araw-araw yung pamilya natin, and we, Christians in our family, nakikitawa tayo. Tapos iiyakan mo lang pag text na, ano pinamatay ng tatay mo? Kasi inom ng inom. Ilang tatay na namatay kahit inom. Drugs, kabindisyo. Hanggang iyak na lang ba talaga? Hello? You must stand. You must fight for our family. Tama? Paano? Share the vision to them. Bring them here. Huwag kang masaya, nandito ka. Taas-taas ka ng kamay. Sayaw-sayaw ka dito. Pagdating mo ng bahay, si tatay, lasing. Ay, kasi ako naman. Ang bait-bait ng anak ko na yan. Nagsimba yan. Ang totoong mabait ka anak, hindi magsisimba na hindi kasama pamilya niya. Tama? Pati ano ko iba, sa tatay mo, nandun niya lasing. Masaya ka pa? Tama? Hello? Kaya nakakatawa yung mga tatay, pag-ising nyo. Kaya mahal na mahal kita. Tumatakit pa yung ano. Nakakatawa yun. Sa buhay ko kasi baliktad. Si Papa yung naginis ng mga suka ko. Wala si Bisyo Papa ko eh. Si Papa yung naginis ng suka ko. Siya pag tumumba na ako sa sala, siya nagbubuhat sa akin, magpunta sa kwarto ko. Hindi na rin siya yung magpunas ng suka ng tatay ko. Pero marami akong nakita ng mga anak nagpunas ng suka ng tatay niya. Hindi nagpunas pa ng para akong mahulasan. Sabi ko, kung tatay ka, lublog ko sa dumi. Nakapapatay mo na ba ako? Hindi naman tayo, pinapatay mo sa sarili mo kain, lunurin na kita. Sumalo ko na, di ba yung kinigising lang kita. Tama, pag nagiinom pa si tatay, maganda epekto sa pamilya. Tignan mo to, paglabas mo ng bahay, ay, ayun yung anak ni Kumari, yung Diyos mo sa doon. Gusto ko kayo makilala. Ang bihirang buhay ko. Ang ganda-ganda mo, pero yung label sa'yo, alam mo ba, anak yan, chismosa dun sa kabilang kanto. Yan, ganda-ganda ng photo mo, pupunta ka ng church, matutuwa ka lang. Ako hindi, alam mo, ako baliktad, laging baliktad sa ano nangyayari. Pag ako po ay lalabas na nakaporma sa bahay, sa LAF, ang sasabihin sa akin ng mga kapitbahay ng papa ko, naku, yan naman yung anak ng Mindy, sana naman kaya magkakalat yan. Kasi alam nila, lumalayo ako eh, takot ako sa tatay ko eh. Takot ako sa tatay ko, pagbiray kasi. Yung kawali ka, nalulupin, pag sinusuntok, mukha mo pa kaya. Tama na? Hello? Lumalayo ako, tropo, NSB, FBI, LH, malayo ako.
ginagawa na nakikita natin na gano'n. Hindi ko sinasabi, kapag inabutan mo mag-iinom yung tatay mo dun sa bahay nyo, itaw mo yung lamesa. Huwag na huwag mong gagawin yun. Maawa ka sa sarili mo. What I'm saying is, unti-unti, mahalin mo, i-share mo yung vision. Tama? Totoong pagmamahal lang yung kayang bumago sa isang tao. Kahit mag-retenti ka dyan, mag-imbiter ka sa pamilya mo, isumbat mo lahat ng gusto mong isumbat, walang mangyayari unless mahalin mo sila at ilapit mo sila sa Panginoon. Hindi na ako nakabalik sa puso. Mahal mo tayo. Our vision is all about people's salvation. Next, ang vision natin ay ang iligtas at panatilihing ligtas sa kapahamakan. Saan? Sa impyerno. Wala akong lasinggero pupunta sa langit. Lord, tagay. Kung papapasukin kita dito, bakit? Lord, araw-araw ay ang tatagayan dito. Bakit ganon? Tama? Ang vision natin ay ang iligtas at panatilihing ligtas sa kapahamakan sa impyerno, ang ating pamilya, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, at ang lahat ng taong konektado sa ating buhay. Next, why it, wala kasing underline dito kasi meron. Why it must, sabi mas kasi mo, must, diba? Pag sinabing must, dapat, yun, must. Kanina tulog ka. Why it must be important to us to save our family, our loved ones, which is yung mga relatives natin, our friends, and all the people that is connected to us. Number one, because heaven and hell is real. Gusto mo na magandang rason? Bakit natin sila nililigtas? Dinadala dito? Because heaven and hell is real. Naniniwala ka man ngayon o hindi, maniniwala ka rin pagdating ng panahon. Tama? Dalawa lang pwede mong magpilian. Kuya Wilmar, to believe ako eh. Kaya ako, dati ganyan ako, pero ngayon, to believe is to see ako. Maniniwala na ako, at least nasa safe ako. Tama? Eh, paano ko totoo? Ulog mo pala, malalaman mo pala, pag itatapon ka, ito pala yung pera mo, tinatapon ka na ito. Tama? Hello? Heaven and hell is real. Bakit natin sila kailangan iligtas? Heaven and hell is real. Next, salvation is not about religion. Salvation is about where people will spend their lives in eternity. Ang malapit kasi yung salvation, ginawa natin religion eh. Tama? Hindi religion ng salvation. It's a process of change sa bawat tao. Tama? Salvation is not a religion. Salvation is about where people will spend their lives in eternity. Saan natin dapat sinisimulan yung proseso ng kaligtasan? Before death or after death? Before death. Pag namatay ka, wala nang balikan yun. Wala nang kahit iluhod kita. Bayaran ako 1,000,000. Wait, Mark, may namatayan kami. Hindi paligtas yun nung namatay. Pwede, bayaran kita 1,000,000. Baka tanggihan ko pa. Sabi ko, hindi mo gumagawa ng himala. Bayaran mo ko ng 1,000,000. Kung namatay na, di tumatanggap kay Kristo. Hindi po ako magloloko sa inyo. Ang lahat ng mamamatay, outside Jesus, nasa impyerno yun. Kaya dapat mamatay tayo, bago tayo mamatay, we are inside Jesus. We're in Christ. Amen ba? Amen ba? Huwag niyo po kayo invite na Huwag kinawin ko. Amen ba? Gawa ka niyo muna. Gawa ka niyo muna. Ang trabaho ko, i-share ang vision ng Panginoon. Number 2, why it matters? Bakit sobrang halaga na sinishare natin yung salvation sa mga taong mahal natin. Number 2, because God gave us family, loved ones, and friends
for a reason. May rason kung bakit part ka ng pamilya na yan. Sinusumpa niya yung pamilya niya. May rason kung ba't nandiyan ka. Dito. Uy, kung pwede na magpalit ng nanay. Pwede na magpalit ng tatay. Sana si Piolo na. Lord, pwede ba ulitin? Hindi nga eh. Kaya ka nandyan sa pamilya na yan. Kaya mo sila relatives kahit ayaw mo. Kaya ka nasa circle of friends na yan, it's because of God's vision. Amen ba? Gagamitin ka ni God to save them. God will use you para iligtas ka. Kaya ka nasa kumpanya na yan. Alam mo, kapag dinala mo yung vision sa company mo, hindi magdadamot si Lord na itaas na itaas yung rango mo. Bakit? Pambihira. Pag mas mataas ang rango, mas maraming maniniwala sa'yo. Tama? Pero, kapag nadadala mo yung vision sa family mo, hindi magdadamot si Lord ng pagpapala. Bakit? Nagkakawa mo yung vision. Tatandala ko yung vision eh. Tama? Kapag estudyante ka pa lang, dala-dala mo yung vision sa campus mo. Hindi ka na lang nag-aaral para sa mataas na grade, kundi para sa mga kaluluwang nakakasama mo everyday. Tapos na ang future mo. Malinis na ang future mo yan. Tama? Kaya mo, ang problema natin sa Christ Global Conference, yung vision nagtatapos sa loob ng church. Hindi dinadala ang vision sa labas. Tama? Dadalhin mo yung vision sa labas, ipapasa mo sa ibang tao, at yung mga tao natanggap sa vision, ipapasok mo ngayon sa loob. Tama? Dadalhin mo sa loob. Kunyari, isinyer mo sa papa mo yung vision. Tama? Observation. Anong sunod doon? You will do everything to bring him in. Para hindi mawala ng kabuluhan yung tinanggap niya sa labas. Maraming tao tatanggap sa labas. Ang tanong, ang binibilang kasi yung naipapasok sa loob. Tama ba? Tama ba? Ano? May rason kung bakit ka part ng pamilya na yan. Tama. Ano? Hindi ka nahihirapan sa pamilya na yan kasi masasama sila. Ang problema kasi wala silang vision na gumagabay sa kanila. Pag walang vision, ang mangyayari sa pamilya natin, eat, drink, diba? And be merry na lang talaga. Kakain, iinom, magsasaya. Ayun, sino dito ganun cycle ng family mo? Pagdating galing ibang bansa, kakamustahan, magsasaya. Ang tanong, sinong naligtas? Tama? Ano? Anong nangyari pagkagaling natin sa trabaho, tapon bag, kamusta ng ulam, tulog, gising ka ulit, alis. Ang tanong, sinong naligtas? Hello? Estudyante galing sa school, uwi ng bahay, magbubukas na, ano ulam? Wala akong ulam! Sasabihin ng nanay mo, kaka mo sino na kayo! Ito siya, kakarelate ka. Ganyan ba si Donnie ba? Hello? Tama ba? Ako pag nag-gets mo condition ako, hindi ka papayag na hindi mo kasama pamilya mo dito sa next susunod sa'yo. Kasi bakit? Kung yung mga message na kailangan nila marinig. Try mo. Try mo kung maniyan mo ng ganito to. Bali-bali ka ng tabo ng nanay. Tama? Mas mabuti na si Kevin ng panelpon. Tama? Dali mo dito. Tama? At pag pinala mo dito, huwag ka lang papayag na hindi na sila babalik. Bakit? Change is a process. Hindi forget, i-invite mo ng isang beses dito, magbago natin. Tama? Ang change is process of a continuous coming. Diba? Sa Panginoon. Amen ba? Amen ba? Because God gave us family, loved ones, and friends for a reason. God put you in that family to lead your family in salvation. God put you in that circle of friends for you to lead them in salvation. God wants to use you to lead your loved ones, your relatives, in God's salvation. Kung nagtatanong ka, bakit mo ba ako nilagay sa pamilyang ito?
Tama? Ito sasagutin. Kaya kanya nilagay dyan. Kasi ang plano niya, ikaw ang gagamitin para maligtas niya. Tama? Yun dito, may mga kilala ako kabataan na atat na atat ng takasan ng pamilya niya. Kasama na ako mag-abroad. Ang sakit ng ulo ng mga hindi mo alam ang vision. Tama? Gusto mo mapabilis yung blessing? Bring the vision to your family. Ang hirap kaya nun. Okay naman si God eh. Kunyari, Kristiyano ka, sa pamilya mo, pagpapalain ka niya. Kaso hindi mo mararamdaman. Kasi bakit? Mas marami siyang sinusumpa sa loob ng bahay. Tama? Kunyari, ikaw, nag-pray ka sa loob ng bahay mo, yung mga relatives at pamilya mo, nag-iinom sa labas. Ano mas marami? Yung sumpa, yung blessing. Yung sumpa, syempre, hindi na pinagpapala nila yung bisyo eh. Tama? Kaya nga magsisimula sa yung salvation, tama? Kailangan makarating sa lahat ng mga mahal mo sa buhay. Para yung blessing ramdam mo. Tama? Yung, eto, example, kapag ikaw lang ang nagtatrabaho sa pamilya mo, mabigat. Ganun din, pag isa ka lang Kristiyano sa loob ng bahay, mas mabigat. Ikaw na nga lang Kristiyano, tapos ikaw lang may katrabaho. Ang bigat, tama? So, anong gawin? Buong pamilya, maligtas. Yun yung rason ba't ka nag-issue. Tama? Yung rason ba't ka nag-issue. For you to hear this, yung pala yun. Ito pala ang issue. Kailangan nyo na maligtas yun. Ako para makawala na kami sa sumpa, gagawin ko lahat. Baka mag-active pa ako ng tricycle, mag-bit lang sila lahat. Sino na nakapanlibre na hindi mo ano-ano? Ba't di mo gawin yan sa family mo? Parang pinaka-jeep. Sabihin mo outing. Ewan ko lang pag di nagsasama yun. No, bakit may jeep? Sisigaw ka ngayon doon. So, kunyari, nasa isang compound kayo. May outing tayo! Sino kasama? Ako baka magsakalan lahat yun. Tapos gano'n, parada mo dyan sa may baba. Eto, outing. Ano ba yung sabihin ng outing? Lalabas! Nasa labas tayo, hindi. Nasa labas. Nasa church nga lang. Hindi mo sinabi swimming. Sabi, outing, lalabas. Diba? Well, sige rin nakakalimutan. Gawin ko kaya yung sa pamilya ko. Ang kailangan sa bus. Pero sabihan niyo, kapag isang bus kung ano mag-service at nakasya dito. Anyway ba? Kung nakukuha mo ang vision na to, hindi ka matutulog ng hindi ito pinakasa. Alam ko yung bigat na ikaw lang ang Kristiyano sa bahay. Sarap kaya kapag buong pamilya nag-pray. Sarap kapag buong pamilya nag-pray. Ang sarap kapag iisa lang yung vision ng pamilya. Tama? Hindi mo na pipilitin. Alam na yung proseso eh. Pag sama-sama, bago kumain, mag-pray lahat. Tama? Bago matulog, mag-pray lahat. Pagkagising, mag-worship muna. Ang sarap ng ganong pamilya. Tama? Hindi yung paggising mo, narinig mo, talak ng nanay mo. Ano naman yan? Ay, atay mo, magkakalasing. Ang sarap ng gano'n, ha? Number 3, why it matters? Because salvation often comes through relationship. Ito lagi kong sinasabi. Pwedeng masyiran ko family mo. Pwede naman yun. Ang tanong, dahil wala akong connection sa kanila, hanggang saan sila maniniwala sa akin? Salvation comes through relationship. Naniniwala ko, mas maniniwala ang magulang sa anak. Mas maniniwala ang anak sa magulang. Tama? Kahit yun, dalhin niyo ako sa pamilya niyo sino bang araw-araw kasama? Pag sinaran ko yung tatanggap yun. Ang tanong, magkakasama ba kami araw-araw? Tama? Salvation comes through relationship. Yung relasyon mo, kaya sabi ko, ingatan mo ang relasyon mo sa mga mahal mo sa buhay. God will use your relationship to them. Ito tayo. Yung hindi nila magawa para sa atin, lagi nating sinisita.
tatay ganito, si nanay ganito. Pero yung dapat natin gawin bilang mga anak para iligtas sila, hindi natin nakikita. Tama? Yung pagkukulang nila, nakikita natin. E paano na tayo? Kristiyano tayo. We know salvation. E paano na tayo? Tama? Pwede kong sabihin, tuloy ko, pwede kong sabihin na mas may responsibility tayo, di ba? May mas responsibility tayo, mga Kristiyano, sa mga pamilya natin. Tama po ba? Tama po ba? So, anong gagawin? Ang gagawin mamaya pag uwi. I-expect mo na kung anong aabutan mo. Possible, abutan mo na sing tatay mo. Anong gagawin mo? Magdadamog ka. Hindi! Kailangan focus ka sa vision. Ang hulas nito. Diba? Paghulas ng tama nito. Kaya siya ang totoo ng vision. Lasing nga, dadagdagan mo. Nabuntal ka. Diba? Mainit ang ulo ni nanay, ang gagawin mo. Tatabugan mo ng kaldero. Hindi, ako ay pagsasain ko na. Ma, pahinga mo muna. Huwag kang gagalaw! Ganyan yung nanay mo. Huwag kang gagalaw, ma! Ako maglalaba, ako magluluto, ako magsasaing. Stay put ka lang dyan, magagalit ako pag gumalaw ka kahit 1 inch lang. Tama? Pag nawala ng stress, nagawa mo lahat ng gawain bahay, tabihan mo, ano mo nga, mahal kita. Gusto kita mahalin. Kasi yung matalo sa inyo. Kanon! Tama? Amen ba? Lahat ng parents may pagkukulang sa mga anak. Tama? Pero hindi yung dahilan para tumigil tayo, huminto tayong mahalin sila. Tama? Ako, tignan mo to. Sabi ko nga nung nakaraan, the more na napapalapit ako kay God, the more na nakikita ko kung gaano ko kawalang kwentang nilalang. Tama? Ganun pala kapag nagmamahal. The more na minamahal mo yung parents mo, the more na minamahal mo yung mga anak mo, the more na nakikita mo hindi sila perfect. Mas nakikita mo yung mga pagkakamali nila. Tama? But it's not a sign for us to get angry to them, to be bitter to them. Tama? The more na nakikita mo na may problema sila, the more na kailangan nila ng pagmamahal. Amen ba? Tayo baliktad. Wala yung kuya kay Papay. Bakit? Sira ulo si tatay. Pag hindi mo minahal ng tatay mo, sino bang magmamahal dyan? Magpalayo lang ko sa nanay mo. Hindi mo kami. Kung hindi mo mamahalin yung nanay mo, sino magmamahal dyan? Tama? Alam mo mahalin ang kapitbahay mo. Hindi naman siguro. Tama? Meron na akong kwento ganito. Merong babae, Christian siya, sa JIL ng gano'n. Hindi ko, invento ko na lang niya. Tapos sa atin eh. Merong babae, Christian siya, tapos yung asawa niya, kasingkero. Ay, katabaho, yung gano'n. Tapos pag ini-invite ng lalaki yung mga tropa niya sa bahay, inuutosan lagi yung asawa mo, hindi mo kialam, hindi mo pulutan, pagluto mo kami. Nagtataka yung mga kainuman ng yung lalaki, yung asawang lalaki. Di one time, kung nagkasilubong sa tindahan yung asawang babae, tsaka isa sa tropa nung asawa niya lalaki. Di, siya sobrang curious, di ba? Tinanong ng lalaki, Madam, ako yung tropa yung kainuman lagi ng asawa niya sa bahay. Christian pa yun. Opo. Kaya ako pala ito. Matanong ko lang, out of curiosity, sabi niya. Bakit kahit na ganyan yung tuwing trato sa'yo ng asawa mo, mabuti ka pa rin sa kanya? Yung shocking yung sagot ng babae. Kasi mas mabuti na yun, pinaparamdam ko na sa kanya yung langit dito sa lupa. Kasi pag namatay siya, impyerno naman siya. Hindi na natin. Hello! Impyerno na kayo na nakakarasan yung pamilya natin dito. Tapos magiging bitter ka pa sa kanila. Tama? Kailangan, pagkasama na nila tayo, langit na yung pakiramdam. Yung kahit kasi si tatay,
Dahil alam ko, darating ang tayo, tatanggap ka kayo. Mahal kita, tandaan mo yan. Nagagalit ako sa'yo. Gusto ko kitang buntaling ngayon eh. Pero naman, mas nangingiba mo yung pagmamahal ko sa'yo. Pero sinasakal mo. Diba? Mahalin mo. Tama? Maraming tao kaya niyang magbago basta totoo yung pagmamahal na binibigay sa kanya. Hello. Mga kabataan. Sabihin ko sa inyo, kahit mag-rebelde ka sa mga magulang mo, ang makakapagbago lang sa tao, pagmamahal. Pagmamahal. Marami sa atin kapag lasing si tatay, ayaw pausap. Kaya sabi pa lang, yung kausap yan, pauluhin mo. Sigalo. Tama? Tinitignan lang naman nila tayo eh. Tama ba? Tinitignan lang tayo ng mga parents natin, mga kabataan na nausap. Tinitignan tayo ng mga magulang natin. Minsan kasi paglasing sila, ginagawa natin yung dahilan para mas magalit tayo sa kanila. Hindi, mali ka, tama ako, lasing ka, hindi ako lasing. Ako tama. Hindi, lasing man sila. Hindi ka lasing, di ba? Pag pinatulan mo lasing, may tama ka rin. Tama? Sa lahat ng pagkakamali, ang dapat na sukli pagmamahal. Sa lahat ng pagkukulang, dapat ang sukli pagmamahal. Ako, lahat ng palo ng tatay ko sa akin, sinukli ko pagmamahal. Hindi ako sumagot kay mama lang. Mas mabait nanay ko. Papa, siguro mo sumagot ko. Sabi ko nga, yung kawali nga na yung lupit mo, ako pa. Hindi, love. Huwag kang mauubusan ng pagmamahal sa pamilya. Bakit? Ano't anuman ang mangyari sa pamilya tayo uuwi. Nakakita tayo ng namatay galing abroad. Sino sumundo sa airport na nakakabaon sila? Pamilya pa rin. Tama? Pag pamilya natin, dapat mas malaki pakialam natin. Kapag pamilya natin, dapat involved tayo. Minsan kasama lang natin sila pag okay sila eh. Pag mabait, naabutan ka ng pera, yung mabait tayo sa kanila. Hindi! Dapat mas mabuti tayo sa kanila kapag hindi sila okay. Di ba yan ang gusto natin? Pag hindi tayo okay, naghahanap tayo ng tao, mararamdaman natin na okay ang lahat kahit hindi. Yan din sila eh. Tama? Ay, pag nasa vision ka talaga, mahuhulas lahat ng selfishness at self-centeredness sa utak mo. Tinuturuan ko talaga yung mga kabataan. Meron tayong karapatang magalit sa parents natin. Totoo na. Why? Naging anak tayo para mahalin sila eh. Totoo. Alam mo, kaya ka pinanganak dyan sa nanay at tatay mo. Pero may tanong tayo sa Lord, dami-dami pwede mag-ipag-Lord, ba't ito ka? Kasi alam ni Lord, ikaw na may kakayahang magmahal sa mga ganong kasing magulang. Tama? Our duty to our parents and to our kids, no matter what, we should not stop loving them. Hindi tayo hihinto na mahalin sila. That's our duty. That's our responsibility. Tama? Yun yung highest calling natin sa buhay. Ang mahalin kahit na minsan hindi na sila kamahal-mahal. Tama? Mahalin sila beyond every reason para magalit tayo sa kanila. Mahalin pa rin. Mahalin pa rin. Mahalin mo nanay mo kahit talakera. Mahalin mo yung tatay mo kahit na ito talagang hindi na kaya. Mahalin pa rin. Tama ba? Tama. Naniniwala ko every sacrifice nagbubunga eventually sa dulo. Amen ba? Meron nga po isang kabataan. Depression. Nakakakilala siya sa Panginoon. Ang kanyang nanay ay adik. Ang kanyang nanay ay nagtatrabaho sa bar. Iniwan sila ng tatay niya. The only thing that na dahilan kung bakit siya pumupunta ng church is to pray for his mother. Iniiyak niya. One time, baptism na. Nakita siya ng pastor nila, yung head pastor nila, siyempre, swimming pool yan, nagbabaptize.
Iyak siya lang iyak doon sa gilid. Buwagan na naman, hanggal ng baby, tapos 17 years old ka. Buwagan siya, sabi ko, Pastor, na? Why are you crying? Ikaw umiiyak. Sabi niya, 9 na taon. 9 years! Iniluhod ko, iniyak ko sa Panginoon yung nanay ko. Sabi pa, Pastor, ano nangyari? Pinabautismuhan na siya ngayon. Tumanggap ka siya sa Panginoon. Yun yung celebration. So, dito nag-celebrate na matay na yung sakit ng ulo sa bahay. Yes! Patay na! Ano, ganon? Hindi! Ang celebration kapag tumanggap sa Panginoon, kapag nakakilala sa Diyos. Amen ba? Amen. Amen ba? So sa Diyos ito, bawal ang bitter sa family. Uuwi tayo ng bahay na may pagmamahal. Uuwi tayo ng bahay ng may malawak na pangunawa. Tama? Lalo na ikaw ang nakakakilala sa Panginoon. Minsan kahit gusto mo nang sabunin, hinga ka na lang ng malalim. Muna lang. Muna lang. Tapos, kausapin pa rin ng malinaw. Sige na, tama niya. Kumain na tayo. Sige na, okay na. Ganyan. Hello. Kaya ba natin gawin yun para sa mga mahal natin sa buhay? Kaya ba? Kaya ba? Wala mangyayari kapag naging bitter tayo sa isa't isa. Magkakawat-akot ang pamilya. Tama ba? Kakawat-akot. Yun na nga yung plano ni Satan eh. To steal, to kill, and destroy. Tayo din diba? Sabi na Satan, ayos ko atakihin ko sana yung pamilya na to eh. Kaso hindi mo na pala kailangan kasi yung isang anak na to, sobrang bitter na, sapat na yan para mawasak yung pamilya eh. Tama ba? Huwag natin magpiyan si Satan. Dapat kalaban natin siya. Tama? Kung si Satan na mawasak ng pamilya, tayo tagabuo. Tagabuo tayo. Ang trabaho natin is to restore the relationship inside the family. Amen ba? Amen. Our goal, huwag mo ito kakalimutan. Bring your family. When you come here to worship, huwag kang sasamba mag-isa. Tama ba? Huwag kang Kristiyano mag-isa. Gawin mo lahat. Kung kailangan mong umarkila ng barko, madala silang lahat. Barko yan. Saan ako ba? Ibig sabihin nyo, kaya mong gumawa ng himala, madala sila dito. Tama ba? Right, let's fight for our family. Winawasak na Satan ang family natin. Kailangan lumalaban tayo para sa pamilya. God will use your relationship to your family, relatives, and friends to save them. Number 4, because saving one can save many. May maligtas kang isa, posibleng maligtas ang marami. Amen ba? Diba? Si Sean, naligtas siya, posibleng maligtas ang buong pamilya. Tama ba? Ano sabi pa sa Acts? Kapag naligtas ang isa, buong kabahayan, naliligtas. Tama ba? Tama ba? Sabi ko nga, wala nang sasarap pa, nakasama mo yung pamilya mo kapag sumasamba. Wala nang sasarap pa kapag nagpipray ka, kasama mo, family mo. Tama ba? Hello? Wala nang sasarap pa kapag ang dahilan mo kung bakit ka pumupunta ng church is hindi para mag-tirik lang ng kandila, kundi para maligtas din yung mga mahal mo sa buhay. Tama? Church is not a religion. We don't come here, tama? Just to fulfill a religious activity. We're here because we have a vision. And what is our vision? Nakikita natin yung pamilya natin, one day, iiwanan ng bisyo, iiwanan ng mga maling gawain, magpapakatino. Bakit? Para kay God. Hello? Amen ba? Bakit tumadala si family? Hindi mo naman nilalapit kikit. Tama? Hello? Because what? Because saving one can save many. Next, when you get saved, your family can be saved too. Tama ba yun? Kapag naligtas ka, sa pamamagitan mo, maliligtas family mo. Tama? Tama? Naniniwala naman ako doon. Wala kang ibang rason para maging Kristiyano, kundi para iligtas yung family mo. Tama ba? When you get saved, your family can be saved too. Next, when your family gets saved, all your relatives can be saved too. Possible. Kunyari si Ate Daily, maligtas ang buong pamilya nila Cortesel. Hindi nagtatapos sa family. May relatives pa eh. Tama ba?
pa. Sila Yesha, may relatives pa. Hello, sila Kuya Benjo, may family at relatives pa. Tama? Hindi naman tayo siguro magiging masaya kahit hindi tayo magkakasundo ng mga relatives natin na mapupunta sila ng impyerno. Wala naman siguro gano'n. Tama? Oy, buong pamilya, magdiwag tayo. Bakit? Si tito niyo patay na. Meron yatang gano'n. Tama? Hello? Lahat tayo gusto natin maligtas ang pamilya natin at mga mahal natin sa buhay. When your friends get saved, their families and relatives can be saved too. Sa lahat na nag-i-invite ng kaibigan, hindi nagtatapos yan. May pamilya pa at relatives yung mga yan na kailangan maligtas. Amen ba? Amen ba? You are not just winning one person, you are winning a generation. Ang goal ni God, hindi lang ikaw ang maligtas. Ang goal ni God, maligtas ka, pamilya mo, relatives mo, at lahat ng tao na konektado sa buhay mo. So salvation never stops. Amen ba? Amen ba? Grabe yung message na. Hindi nagugutom na ako. Number 5. Last. Uy, let's go. Pasok. Bakit natin sila win-win? Bakit natin sila ini-invite dito? Because of? Kumando pay-pay na. Because of? Next. If you love them, you will save them. If you love them, you will save them. Hindi ka mapapanatag, simba ka ng simba. O sige, ganito. Ibigyan ko kayo ng sinari. Paano ko malalaman, Kuya Wilmar, na kailangan ng salvation ng family ko, ng relatives ko, at ng mga mahal ko sa buhay? Pag-uwi mo, tanongin mo. Kunyari, umpisahan mo kay Papa. Pa, pag namatay ka, saan ka mamupunta? Sa tingin mo, ano sasagot? 90% na tinanong ko ng ganyan, hindi ko alam. Tanungin mo si nanay. Nay, pag mahal kita, gusto ko humaba buhay mo hanggang 200 years old, pero pag namatay ka pa, saan ka mapupunta? 90%, they don't know. Pero yung mga tinatanong natin noon, lumaki sila sa church. They have their religion, pero tanungin mo, hindi nila alam. So for what? Para saan yung religion na to? Tama? Kasi wala nang religion makapagigtas sa ng tao eh. It's only Jesus. Ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life, and no one, wala, no one can go to the Father except through me. Sabi niya. Jesus lang. Sabi ko nga eh, kapag itong Christ Global Conquest Church, ginawa mo yung religion, hindi kayo maliligtas. This church is not a religion. Eh bakit tayo ditipon-tipon dito? Eh paano tayo sisimpa? Kumatak-kutak tayo. Paano tayo mag-worship? Parang ka naman, si Janina nasa area 8, ako nasa area 8. Paano kami kakanta ng sama-sama? Tama ba? Hello? Kailangan ng pamilya natin yung vision ko. And this vision is all about people's salvation. Christ came here to seek and to save the lost. Ang vision ni Christ, kaya siya namatay sa krus, hanapin at iligtas. Hanapin at iligtas ang mga nawawala. Amen ba? Actually, pag, kunyari, hindi natin nakikita si God. Nakatingin dito si God, hindi naman nakatingin si God sa mga may nakaupong bangko. Nakatingin si God sa mga bangkong walang nakaupo. Pasok ka, ikaw ko siya. Eh, saan yung pamilya ni Diego? Ang hinahanap ni Lord yung wala. Tama? Hindi ka nakahanapin ni Lord, nandito ka eh. Tama? Ikaw ba nakautusan na ng tatay mo? Diba? Natapik ka, kunyari, hinahanap niya si Sean. Uutusan niya ba si Sean para hanapin si Sean?
Sean, hanapin mo nga si Sean. Baka sabihin ni Sean, Tay, naintindihan ko lasing ka, pero baka may dinagdag ka na sa tinitake mo, ha? Si Sean to. Si Sean. Oo nga, si Sean. Ba't mo ko inuutosan para hanapin si Sean? Hindi ko makita si Sean, hindi kayo pagtapos ko. Tama, ang hinahanap ni God yung wala. Si Tipenyo, hindi nahanapin ni Lord yan, nandito na yan eh. Ang hanapin ni Lord Tipenyo, yung family niya. Yung ate, yung kapatid. Mga kaibigan, yun yung, kasi bakit yun yung mission ni Jesus eh? To seek and to save the lost. Amen. Amen. So what is our goal next Sunday? Bring your friend. Kung sawa ka na sa rotation ng buhay mo, parang awa mo na, kailangan mo na ng tulong ni God dyan. Amen ba? Bring your family here. Huwag kang maging masaya nung sila sa vision. Hindi nakakatuwa yun. Tama? Imagine ko nga yung mga dito ko pag nag-bumibili ng sigarilyo. Ando na, nasa picture na nga eh. Bulok ngipin. Butol pa. Tama? Pero ang tanong, bakit naninigarilyo pa rin? Wala na kasi vision eh. Meron ka akong kaibigan, doktor eh. Pero nag-iinom. Pero naninigarilyo. Ang tanong ko, di ba ikaw yung kayo yung mga nagpapayo, tigilan yung inom, tigilan yung... Bakit mo ginagawa? Sabi pa lang sa akin, stress reliever kasi ko. Ano ba yun? Wala na yata nakaka-stress pag inisip mong kasi sigarilyo mo, mamamatay ka sa sakit. Yun yung nakaka-stress. Tama? Ano yung sabihin? Blinded. Bulag sa vision. For us to have a better Bulacan, we need to pass the vision. Katulad nga nung example ko kanina, kahit kalampagin natin si Robes, kahit kalampagin natin si Governor, ala silang pakialam sa atin. Why? They have their own vision. Ang goal lang nila, umangat ang umangat sa pwesto. Tama? And if we want a better Bulacan, Diyos ang kailangan natin dito. Ang tanong ko, kahit kalampagin nyo si Robes, kaya pa niyang igiban yung ang gattam. Hindi naman. Kita mo sa Robes, niligiban niya ang gattam. Sa katantaan, niligiban ko ang gattam eh. Kasi matutuyo na. Tama? Hello! Sigat lang ang kayang pumuli-uli ng ang gattam? Tama ba? Start coming to God. Bring your problems to God. Bring your depression to God. Bring your anxiety to God. Bring everything to God. Tama? Hello? Huwag mo subukan kontrolin yung mga bagay na hindi mo kontrol. Yung mga hindi mo kontroladong bagay sa loob ng pamilya mo, bigay mo kay God. Yun yung dahilan kung bakit. Tinatawag ka ni God. Nakikita niya, bigat ka na na. Kaya ano na ako dyan. Sigat kasi, ang ating Diyos kasi, mga anak, hindi siya ang Diyos natin hindi bida-bidang Diyos eh. Alam mo yun? Yung hindi siya mapanghimasok na Diyos, marespetong Diyos si God, hindi siya papasok sa buhay mo nang hindi mo siya pinapahintulutan. Amen ba? Pakatok siya sa puso mo, pero hanggat hindi mo binubuksan yung puso mo sa Kanya, God is a gentleman God. Hindi siya maghihimasok. Ano? Hanggat hindi natin sinasabi sa Diyos, Lord, pakialaman mo na ang buhay ko. Pakialaman mo na ang pamilya ko. Mamamatay na sa bisyo itong mga to, Lord. Hindi ko ito kaya. Tama ba? Hello? Don't treat normal yung mga problema sa loob ng bahay. Ano mga problema natin sa bahay? Bisyo. Mga samaan ng loob. Mga hidden resentment. Tama ba? Yung pag nagsasama-sama kayo sa reunion, mga nakangiti kayo lahat. Pero pag uwi nyo, siguro ito, labang-labang
Tama? Pag yung birthday ng nanay, no? Yung mga kapatid nagingiti yan, pero yung mga samahan ng loob yan. Happy birthday to you kay mother. Tama? Bye! Without vision, family will be destroyed. Lives will suffer. Hello? Sabi ko nga, if you love them, kung mahal mo family mo, kapatid mo, parents mo, anak mo, you will be willing to forget all your bitterness towards them. Your resentment towards them, lahat ng sama ng loob, kakalimutan mo talaga. Lahat ng nagawa nila sa'yo, pinuli ako ng tito ko nung maliit ako eh, pinatantyakan ako yan eh. Kakalimutan mo talaga yun. Tita ko, pinalagaan ako ng nanay ako sa kanya, pinagulong-gulong ako, ginawa ko gulong. Kakalimutan mo talaga lahat ng masakit eh. Tama? Hello, sino dito may takbo sa parents? You need to forget that. Sino dito may sama ng loob sa kapatid? You need to forget that. Ako po, nabuhay po kami tatlo. Tatlo na nga lang kami magkakapatid. Nabuhay kami tatlo ng magkakapatid. Watak-watak. Praise God, naging Christian ako. Sama ng loob sa akin o sumunod sa akin. Yung bunso ko, neutral lang. Pero nagpaka-Kristiyano ako. Isang bahay kami, pinipapansinan. Noong time, sabi ko, hindi pwede po. Hindi ko sila maililigtas kung lahat, kung pare-pareho kami mga samahan sa isa't isa. Tama ba? Pumasok ko sa kwarto ng kapatid ko yung sumunod sa akin. Pero sa dala. Alam mo, yung palang yung sinasabi ko pero sa tayo, siya ang dami niya yung sabi. Hindi ka naging kuya sa akin! Ganun mo siya eh. No, kailangan ko ng kuya! Wala ka! Sumala lang ko sa akin kasi naging kasama niya, best friend ko eh. Sabi ko sa kanya, okay. Tinuluyan. Sira pamilya. Sabi nagkamali-mali kami, sabi nung kapatid, yan, ba't ba, di ba best friend mo yung first husband ko? Bakit ayaw mo? Kasi ate kasi yun. Ano nalaman? Ayaw mo. Kasama kami sa vision. Ba't di mo sinabi sa akin? Pambira nung sabi ko, bakit ko sasabihin sa'yo na alis siya? Mahal na mahal mo. Hindi ka maniniwala sa akin. Sinabi ko nga na natutol ako, galit ka sa akin eh. Sabihin ko pag alis siya. At least to see is to believe. Tama? Amo? Hindi. Alam ko sa sarili kong hindi ko naman pagkukulang lahat. But you know what? As kuya, ako humingi ng tawad. Ako humingi ng tawad. Kuya eh. Kailangan mo saluhin kahit hindi mo pagkakamali lahat. Bakit? Just to unite the family again. Alam mo po, alam ko may mga bata dito. Diba? Lumaki kayo, magkakasama sa loob ng bahay, pero watak-watak kayo. Alam mo, para magkuyan ulit, hindi kailangan talaga magpakumbaba. Kahit na hindi siya yung lahat ng may. Tama. Humbleness will open it all. Hindi ako natawad sa mga kapatid. Ito nagsimula yung ayos na pamilya namin. Iniwala ko lahat tayo gusto natin maging maayos ang pamilya. Pero kung walang puwersa na mag-unite sa atin, which is Jesus, it will be impossible for us. Amen. We need Jesus. Hindi ako nag-introduce ng religion. I'm not introduced. I'm done with religion. Sabi ko nga, 15 years old ako, nagpapasantos ako. Pasantos ako. Umikot namin hanggang sa kabilang barangay. Pero hindi yan eh. Kahit pasanin ko lahat ng cross ni Kristo, magpapako pa ako kamay at paa, kung hindi naman ako willing magmahal, magpakumbaba, at humingi ng tawad, walang mangyayari. Amen ba? Amen ba? Naniniwala na ako that this vision is applicable and in this we need this vision. Ano yun? Iligtas natin sila. Iligtas natin sila. The only safe place for our family is heaven. Kung kayamanan natin ang pamilya natin, itatago natin sila sa langit.
Doon, walang gugulo sa kanila, walang magnanakaw sa kanila, at walang mananakit sa kanila. So we're gonna sing the song. Aawitan natin si God. At for ourselves, isipin mo to habang inaawit natin yung awit na to. Isipin mo, family mo, God, I'm willing to do everything to bring them here. I'm willing to do everything to save our family, my family, and my friends